So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamayan. Dito ulit ako upang mag-share sa inyo ng napakagagandang love advice, okay? Ngayong umagang ito, ang pag-uusapan natin is tungkol sa usapin ng, okay, kung papaano hindi ka matitiis ng isang lalaki. Okay? Ito yung mga tips na dapat yung gawin upang hindi kayo matiis ng isang lalaki. Kung kayo man ay hindi ichinachat, hindi kayo itinetext, hindi kayo tinatawagan, or hindi sila nagpaparamdam, hindi ko man alam kung ano ang dahilan, so sigurado ako alam niyo ang dahilan. O kung hindi niyo man talaga alam ang dahilan, well, bibigyan ko pa rin kayo ng mga tips upang makatulong para sa ganon, hindi kayo matiis at magparamdam na sila sa inyo. So bago natin simulan to, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button. Hindi ko alam kung dito o dito. So, click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and love advice na po pwede kong i-share sa inyo. So, kapag ka nakapag-subscribe na kayo, tatanawin kong isang utang na loob to at pasasalamat sa inyo. So, ngayon, pag-usapan na natin at wag na natin patagalin pa. So, ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki? So number 1, huwag ka munang magparamdam, mag-chat or mag-text or tumawag. Okay? Huwag mo muna itong gagawin. Kasi hindi ka na nga tinetext hindi ka na nga ichinachat hindi ka na rin niya tinatawagan hindi na nga siya nagpaparamdam. Huwag mo muna siyang kukulitin. Huwag mo muna siyang i-chat, ite-text. Okay? Kasi kapag pinakita mo na naghahabol ka sa kanya sa pamamagitan ng tawag, ng text, ng call, marami ka nang isinesend na message sa kanya, lalo ka lang niyang hindi papansinin. Ibig sabihin, nagpapakita ka ng motibo, okay, para maghabol. Okay? So, wag mong ipakita yon. Lagi ko sinasabi sa inyo, wag na wag kayong maghahabol sa isang lalaki kasi bumababa po ang inyong value. Okay? Nawawala po yung interest ng isang lalaki sa inyo kapag pinapakita nyo na naghahabol kayo. Sa madaling sabi, huwag kayong mapaparamdam muna sa kanila. Kung hindi sila nagte-text, hindi sila nagchat-chat, hayaan nyo. Dilipas ang araw, marirealize din ng isang lalaki. Okay? Kung bakit hindi ka nagchat-chat, hindi ka nagte-text. Kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang kasalanan, hayaan mo. Hindi ikaw yung may problema. Okay? So mag-iisip yan. Bakit hindi ako chinachat nito? Kung dati-rati hinahabol-habol ako nito, kapag hindi ako nagchat, tatanungin ako nito, kapag hindi ako nag-text, hindi ako tumawag. Pero bakit ngayon? Hindi siya nagpaparamdam. So iisipin niya ngayon kung ano ang dahilan. Baka mamaya may iba ka ng love life, iba ka ng lalaki, may iba ka ng kaibigan. So dali-dali kanyang i-message, dali-dali kanyang tatawagan, at magdadalawang isip yan. Okay? Na kailangan pa ba niyang ituloy yung kanyang pag-ghost, yung kanyang paglalaylo sa'yo? So, kapag naramdaman ng isang lalaki na parang wala ka ring pakialam sa kanya, so magtatanong yan at agad tatawagan kanyan at tatanungin kung bakit ka hindi nagpaparamdam sa kanya. Okay? So, hindi kanya matitiis kapag ka ganon. So, mag-iisip ka agad dyan. So, number 2, wag na wag kang magpo-post or magpaparamdam na hinahanap mo siya. Especially sa mga kaibigan niya, wag kang magkukwento sa kanya o sa kanilang kaibigan or sa kanyang kaibigan. Wag kang magkukwento na miss mo na siya, hindi mo kaya na wala siya. Okay? Itatanong mo kung nasaan siya, huwag na wag mong gagawin yan. Or magpo-post sa social media na hinahanap mo siya. Huwag po. Okay? May spoiled lalo ang lalaki kapag kaganyan. Bababa ang value nyo, lagi ko sinasabi. Kapag bumaba ang value nyo, hindi na kayo magiging interesting pa sa isang lalaki. Kasi nga kayo palagi yung naghahabol. Kayo palagi yung nangangailangan ng oras niya. So, ang goal natin dito is siya yung mag-isip. Siya yung lumapit dahil hindi ka na naghahabol sa kanya. Okay? So, iwasan mo na mag-post or magparamdam sa mga kaibigan niya na hinahanap mo siya. Para sa ganon, hindi po bumaba ang inyong value. So, number 3, huwag na huwag kang magmamakaawa. Okay? Baka mamaya magte-text, mag-chat-chat, tatawag ka sa kanya. Kahit hindi siya nagre-reply, sesendan mo ng sobrang hahabang chat. Please, babe, sorry na magmamakaawa ako, umuwi ka na sa bahay. Please, magparamdam ka na. Sorry na sa lahat. Lahat gagawin ko. Huwag lang maulit ito. Huwag ka nang magalit. So, huwag na huwag kang magmamakaawa. So, yan ang sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag mong gagawin yan. Kasi the more na ginawa mo yan, lagi ko sinasabi sa inyo mga kamamay, kayo ang maghahabol sa bandang huli. Kasi hindi magsisisi yan
Hindi magsisisi kasi aminado ka sa sarili mo na ikaw yung may kasalanan. Okay? So ang goal nga natin dito is sila yung maghabol, sila yung bumalik, sila yung hindi makatiis. So kailangan magpa-miss ka. Kailangan ikaw yung hahanapin. Paano ka hahanapin? Kailangan hindi ka magpaparamdam. Okay? At the same thing, wag kang magmamakaawa sa kanila. Kasi sasamantalahin nila yung pagkakataon na yon upang hindi ibigay sa inyo yung pagkakataon na hanapin kanila. Okay? So number 3 yan, wag kang magmamakaawa. So number 4, iwasan mong magsalita ng masasakit, okay, sa kanya. Kasi ang tao ay tao yan. Once na nasabihin mo siya ng masakit, hindi niya makakalimutan yon, especially ang mga babae or mga lalaki, ganun din. Pag nakasakit ng salita ang isang tao sa isang tao or sa kapwa-tao, possible damdamin, matandaan, okay? At pagdating ng panahon, sa oras na ma-miss ka niya o hanapin ka niya, mas maiisip pa niya yung mga sinabi mo. So mawawala yung balanse ng pagka-miss at saka yung balanse ng pagtatampo at pagkainis. Okay? So iwasan mo. Ipakita mo lang sa kanya is yung magagandang bagay na gusto mong iparamdam sa kanya. Huwag kang magsasabi ng inis o galit o yung masasakit na salita para sa ganon, wala kang bad experience sa kanya. Okay? Madali kanyang hahanapin, madali kanyang imi-miss call or madali kanyang imi-message. Okay? So yun ang aking tips. Huwag kang magsasalita ng masasakit na salita, okay, sa kanya. Alright? So next, mahalin mo ang sarili mo. Okay? So mahalin mo ang sarili mo, hindi puro paghahabol, hindi puro pag-ibig ang iniisip ninyo. Okay ba? Kasi mamaya maghapon, nagmumukmuk kayo sa inyong kwarto, hindi kayo lumalabas, hindi kayo kumakain, nakakalimutan nyo na magpahinga, nai-stress na kayo, nakakasakit na kayo. So sa kaisip sa inyong jowa, sa inyong partner. So mali po yun mga kamamay. Hindi nyo po yung kailangan gawin. Huwag nyo pong pababayaan ang inyong sarili mga kamamay. Kasi the more na napapabayaan nyo yung sarili nyo, lumolosyang kayo, nai-stress kayo, tumatanda, pumapangit kayo. At kapag hindi kayo natiis ng isang lalaki, okay? Pag hindi kayo natiis ng isang lalaki at gusto na nilang bumalik, at pag nakita nila na stress kayo, pangit kayo, so magdadalawang isip yan na bumalik, mga kamamay. Kaya maganda dyan, ingatan ng sarili, alagaan ng sarili, huwag pababayaan ng sarili. So next, eto, nasabi ko na to kanina pero bibigyan ko to ng diin, ano? So, iwasang mangulit. Huwag kayong mangungulit, hindi na nga nagpaparamdam eh. Hindi na nga nagchat-chat. Mangungulit pa kayo? So, paano kayo niyan i-message? Paano kayo niyan mamimiss kung lagi niyo silang kinukulit? Baka mamaya, nag-chat ng isa, dami-dami ng reply. Okay? Hindi pa nasasagot yung isang tanong, may kasunod na naman. So, wag ganun. Hayaan nyo na siya yung maghabol. Huwag nyo ipakita na kayo ang naghahabol pagdating sa usapan ninyo. Okay? Mamaya-maya, dadamihan nyo ang chat ninyo, ang inyong message. Hanggang sa nakakatulog na, ilang araw nang hindi nare-replyan, re-replyan nyo pa rin. Okay? Yung message nyo, hindi na niya sinisin, pero nagme-message pa rin kayo. So, 1 message, 2 message are enough. Okay? Hintayin nyo ang reply. Maghintay kasi kayo, hindi yung masyado kayong atat. Okay? Pinapakita nyo lang sa isang lalaki na naghahabol kayo eh. Which is mali. So, ang paghahabol sa isang lalaki is hindi po tama yan. Okay? Sa bandang huli, kayo po ang talo. Okay? Pagdating sa ganyan, pagdating sa pag-ibig, kung kayo palagi naghahabol, kayo palagi nagdidemand, kaya huwag niyong uugaliin. Yan, mga kamamay. So next, magmahal lang ng sapat. Okay? Kahit saan namang mga bagay o kahit saang bagay naman kailangan maganda dyan is sapat lamang. Lahat ng kulang, hindi maganda. Lahat ng sobra, hindi rin maganda. Kailangan sapat lamang mga kamamay. Ipakita nyo sa kanila na nagmamahal kayo. Ipakita nyo sa kanila na mahal nyo sila. Pero huwag nyo ipapakita na sobra kayong nagmamahal. Huwag nyo ipakita na naghahabol na kayo. Yung tipong hindi nyo kaya nang wala siya. Kailangan mahalin nyo lang, ipakita nyo lang. And anytime, pwede nyo pa rin silang iwanan. Okay? Once na gumawa sila ng mga bagay na hindi maganda. O once na gumawa sila ng mga bagay na hindi makakatulong sa inyong relasyon. Okay? So, napakaganda niyang tips na yan. Magmahal lang kayo ng sapat. Para sa ganun, balanse. Balanse lang yung kanyang pagmamahal. Okay? Hindi siya nagdadalawang isip na gumawa ng kasalanan kasi nga, iiwanan nyo sila kapag sila is gumawa ng kasalanan sa inyong relationship. Okay? So next,
Lagi ko sinasabi sa inyo, lumapit kayo sa Diyos. Okay? Makakatulong ang Diyos sa inyong mga problema. Maririnig niya ang inyong problema tungkol sa kung saan mang bagay. Kung pag-ibig man, kung pera man, matutulungan kayo niyan. Kumapit lang kayo, magdasal lang kayo, lumapit lang kayo palagi sa Kanya. Yung mga imposibleng bagay, kaya niyang gawa ng paraan. Okay? Yung pag-ibig niyo pa kaya? Okay? So, yun lang mga kamamay. Lagi ko sinasabi sa inyo na yung uugaliin na maghabol sa isang lalaki. Okay? So, mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang aking topic tungkol dito. So, marami pa akong i-share sa inyo sa mga susunod na araw pa. Isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na po pwede kong i-share sa inyo. Okay? So, see you for our next vlog. Paalam!